Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Jonas Cabani, mula sa CRC Chess Daughter Church, Trasumatires City, Cavite. Nandito po tayo muli upang pag-aralan ang pang-araw-araw na debosyon, Tinapay mula sa langit, at ating pong tatalakayin ngayong umaga mula sa salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 28 verse 43 to 48 na ang title po, The Burden of Disobedience and Unfaithfulness. Sa Tagalog, ang pasanin ng pagsuway at kawalan ng katapatan. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa umagang ito. Patuloy po kaming humihiling ng karunungang nagmumula sa iyo at kami po ay humihingi ng gabay, kalinawagan at humihingi kami ng patuloy na pagpapahayag mula sa inyo, mula sa salitang aming tatalakayin at pag-aaralan sa umagang ito. Kaya mo po muli, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya, sa iyong pag-iingat sa amin sa araw-araw, at sa patuloy, Panginoon, namin pakikinig at paglago ng aming pananampalataya mula sa tinapay mula sa langit. Kaya salamat po, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Deuteronomy chapter 28 verse 43 to 48. The foreigners who reside among you will rise above you higher and higher, but you will sink lower and lower. They will lend to you, but you will not lend to them. They will be the head, but you will be the tail. Verse 45, all these curses will come on you. They will pursue you and overtake you until you are destroyed, because you did not obey the Lord your God and observe the commands and decrees he gave you. They will be a sign and a wonder to you and your descendants forever. 47, because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity, therefore in hunger and in thirst, in nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. He will put an iron yoke on your neck until he has destroyed you. Sa Tagalog po, uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo'y patuloy na babagsak. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong maipauutang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo tagasunod nila. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos, ninyong si Yahweh ay hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Ang mga ito'y magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakilanman. Hindi nyo pinaglilingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran nyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kaubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Salamat sa salita ng Diyos. Ang mga talatang ating binasa sa Deuteronomio, Kabanata 28, ay bahagi ng mga babala na ibinigay rin ni Moises sa mga Israelita tungkol sa mga sumpa na darating kung hindi nila susundin ang mga utos ng Diyos. Sa mga talatang ito, binabanggit ang mga kahihinatnan ng pagiging swail, di pagsunod, tulad ng pag-angat ng mga dayuhan sa kanilang lupain habang sila ibabagsak sa kahirapan. Ang mga dayuhan ay magiging makapangyarihan, magpapautang sa kanila, ngunit sila hindi makapagpapautang. Ang mga Israelita ay magiging alipin sa halit na maging pinuno. Ang mensaheng ito ay nagbabawala din sa mga tao na ang pagsuway sa Diyos ay magdudulot ng kahirapan, pagkawala ng kalayaan at pagdurusa. Ito rin ay paalala na ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala o nagdudulot ng pagpapala at protection. The sin of disobedience is a sin showing unwillingness to obey our God. Kaya kitang-kita sa mga nabanggit na talata na kapag hindi sila nakinig sa utos ng Diyos na si Yahweh, mararanasan nila at magaganap sa kanila ang lahat ng mga sumpang na nabanggit at sila'y lubusang mapuksa. Magsisilbi itong patotoo na ang hatol ng Diyos sa kanila ay magiging salinlahi magpakilanman. Ang Diyos mismo
ipapasakop sila sa kanilang mga kaaway at ito'y kanilang paglilingkuran sa panahon ng kagutuman, sa panahon ng kauhawan, sa panahon ng kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan sila ni Yahweh hanggat sila ay lahat ay malipol. Pero kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon at mararanasan natin ang proteksyon at pagpapala mula sa ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa maikling oras na aming ginugol sa umagang ito para kami ay matuto at makatanggap namin ang iyong mensahe na kami ay patuloy na sumunod sa iyong mga pinag-uutos at huwag kaming dumaban o magrebelde, kundi kami ay merong willing spirit to obey you, Lord. At mararanasan namin ang pagpapalang hindi ba namin nararanasan sa aming buhay, na ang pagpapalang ito ay pagkakaloob mo sa iyong mga anak. Kaya salamat po sa mga nakikinig, salamat po sa mensahe na kami ay magkaroon ng willing heart to serve you, Lord God. Kaya muli po ay nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Muli po kami ay lumalapit at dinaanyayahan ang bawat isa na tunghayan ang programang ito. Tinapay mula sa langit, araw-araw sa oras na alas 5:30 ng umaga, at maglaan tayo ng ilang sandali para tayo ay matuto at mas makilala ng mas malalim ang ating Panginoong Hesus. Kaya po, salamat sa umagang ito. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa. Amen and Amen.